So mga sangkay, meron pong isang mahalagang impormasyon mula po sa mga scientist na itong mga eksperto mga sangkay ay meron pong emergency warning sa ating mundo at ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Good day, mga sangkay. Magandang oras po sa inyong lahat. Before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito mga sangkay, world news po tayo ngayon. Mga scientist, ayon po sa balita ay nag-issue po ng isang emergency and urgent global warning dahil nga po ayon po dito mga sangkay, lalo pong umiinit ang panahon at marami sa mga malalaking bansa, lalong-lalo na po sa Europe, ay nakakaranas di umano ng katakot-takot na init. So ayon po dito, scientists issue urgent global warming warning. February is on course to be the hottest in the history books as the planet heats up at an accelerating rate. So ngayon mga sangkay, ang lumalabas po na mga balita mula po sa iba't ibang mga bansa, di umano itong buwan na ito mga sangkay, matindi po ang init na nararanasan ng ating mundo. At for me mga sangkay, hindi na rin po ito bago, no? Itong ganitong klaseng kalagayan, lalong-lalo na po, ito po yung ating mga tinitingnang balita lagi, mga sangkay. Dahil nga po, napag-uusapan po natin dito yung patungkol po sa climate change, global warming, na marami nga po sa mga malalawak na glaciers, diba, bumabagsak na po dahil nga po sa init ng panahon. At ang Amazon rainforest, nanganganib din po dahil kusa pong nasusunog ang ilang mga kagubatan dahil nga po sa patuloy na pag-init ng panahon. At ito mga sangkay, itong nangyayari ngayon, lumalala ng lumalala. Ayon po dito, data from the Climate Change Institute at the Americas University of Maine shows the first 8 days of the month have already broken records, and if the rising temperatures continue, it will be the warmest February in history. Ayan, mga sangkay. So nakikita po nila ngayon sa data na tumitindi nga po ang pag-init ng panahon sa buwan na ito. At ito mga sangkay, marami po ang malamang dito kahit dito sa Pilipinas, di ba? Pag lumabas lamang po tayo ng tahanan natin, kahit dito sa Metro Manila, damang-dama po natin yung grabing init ng panahon. So, ito po ay matatawag natin na hindi normal noon, but in our present time, mga sangkay, ito po yung new normal natin. If you remember, mga sangkay, way back 90s, sa mga kabataan na nabuhay nung 90s, mga millennial, mga batang 90s, kahit po alas 12 ng hapon o alas 12 ng tanghali, hindi po tayo ganun ka-init na init, no? Pero ngayon mga sangkay, ang init ng panahon ay grabe na. May kasama ng masakit sa balat, mga sangkay. Ayon po dito, it comes as countries all around have seen unusually high temperatures for this time of year. Kaya pala mga sangkay, mukhang ito daw po ang maitatatak sa kasaysayan na naman na pinakamainit na buwan. Lalong-lalo na po mga sangkay, binabantayan nila ngayon itong data, no, ng pagtaas ng temperatura na nagdudulot po ito mga sangkay ng heat wave. Kaya nga po, ayon po dito mga sangkay, maging itong South Africa, ito rin po ang nararanasan nila. Ayon po dito, a heat wave advisory has been issued in the country warning residents of extremely hot and uncomfortable conditions expected to persist. Okay. So, ito po ay pinapatunayan lamang mga sangkay na itong global warming ay talagang nag-i-exist sa panahon natin ngayon.
Actually, yung mga bumbero po ngayon sa iba't ibang mga bansa, like sa Amerika, nakita ko na naman mga sangkay, nagkaroon po ng sunog sa kagubatan na itong mga nangyayari. Dito sa atin kasi kaingin yan, di ba? May mga tao na nagkakaingin sa mga kagubatan para taniman ng mga kung ano-anong mga pwedeng maitanim, nakikita po sila. Doon sa ibang bansa, mga sangkay, hindi po kaingin ang nangyayari. Kusa pong nasusunog yung kanilang kagubatan, dulot po ng mainit na panahon. At ito po ay hindi normal noon, mga sangkay, pero ngayon, nagiging normal na lamang. No? At kung maalala po natin, doon sa Hawaii, nangyari po sa kanila, mga sangkay, ang malaking sunog mula po doon sa isang forest na nagdire-diretso po papunta sa kanilang bayan. So, itong mga nagaganap ngayon sa ating mundo, mga sangkay, masasabi po natin na new normal. Na hindi po yan normal noong mga unang panahon. Kasi noong unang panahon, parang kapag nakakita po tayo ng mga ganyang klaseng tragic event, na ano kaagad tayo, parang nagtataka kaagad tayo paano nangyari, mga sangkay. Pero ngayon, as we can see naman, no? Even ang mga scientists, talagang ito rin po ang kanilang sinasabi, na tuloy-tuloy po ang pag-init ng panahon. Kaya nga po itong United Nations nananawagan po sa lahat ng world leaders na mag-focus po dito sa pagsugpo, or kung hindi man pagsugpo, maibsan man lamang po itong global warming or climate change. So, ito rin mga sangkay, kahit po sa Australia, okay? Nagdudulot din po ng pagkasunog, mga sangkay. Alam nyo, hindi lang naman sa Australia din eh. Iba't iba pang mga bansa nakakaranas nito. Europe, no? Emergency warning has been issued over fires burning in the near of Grampians National Park, with some communities told to take shelter. Diba? Ito pong mga nangyayari ngayon, mga sangkay, ay bunga po ng global warming. Umiinit ang panahon. So, ito po yung damage. At habang, actually, yearly, mga sangkay, no? Yearly, tumataas po yung na mas lalo pong nagiging intense ang init ng panahon. So, kung last year, ramdam na po natin yung init, ngayon, mas umiinit po ang panahon. At hindi ko ma-imagine in the future, ano nga ba ang kakahantungan ng ating planeta kung ganito po ang klaseng ang klima na nagaganap, itong climate change. At ngayon nga, mga sangkay, meron po tayong tinatawag na El Nino. No, 'di ba? I don't know kung alam po ito ng marami, pero meron po tayong El Nino. At actually, kahit po ang Pilipinas bigay na rin po ng advisory nitong linggo lamang, mga sangkay, na marami nga po sa mga lugar sa Pilipinas ay natutuyo na po ang kanilang mga irrigation, natutuyo na po yung ilan sa mga ilog, mga sangkay, at delikado na po itong nagaganap. Kaya ngayon, binabantayan po yung mga dam na pinagkukunan po ng fresh water. Kasi ito po yung, halimbawa na lang, dito sa Pilipinas, dito sa Metro Manila, mga sangkay, itong dam na mayroon tayo dito, mga sangkay, binabantayan po. Sakaling bababa, ngayon may mga alternative na po sila na solution just in case na mangyayari. So, unstoppable, mga sangkay, itong global warming na nangyayari sa ating mundo ngayon, samahan pa nitong El Nino na nagdudulot po ng tagtuyot sa buong mundo. Kaya po ito, mga sangkay, ay emergency warning sa lahat na maging handa po tayo. At siguro, isa po sa kailangan dito, mga sangkay, kailangan gumawa ng hakbang ay yung mga leader ng iba't ibang mga bansa, yung mga top officials. Ano ba ang plano nila dito? Actually, si BBM naman, mga sangkay, naririnig po natin ito sa kanya, yung about sa climate change, global warming, na paghahanda. Pero sa Pilipinas kasi, mga sangkay, ewan ko, parang hindi pa po natin nakikitaan ng any hakbang ng pamahalaan, mga sangkay, kung paano po ito aayusin itong problema po natin na kinakaharap ngayon. Especially tag-init. Ang isa po sa tatamaan nito, yung mga magsasaka. Diba? Sila po yung unang tatamaan. Magsa-summer na naman. Meron ng
mayroon ng global warming. Global warming. Imagine niyo to, may global warming plus El Nino, tapos mayroon pang paparating na summer. Ay nako, paano na lang ang Pilipinas nito? Grabing init siguro ng panahon. Pero kung sa Pilipinas nakakaranas po tayo ng ganito, lalong-lalo na po ang ibang mga bansa ngayon dahil nakakaranas po sila ng tinatawag na heat wave. At mga nakaraang taon mga sangkay, last year po ata yun, nangyari nga po sa Europe, ang extreme heat waves na marami po ang tinamaan at marami po ang pumanaw dahil po doon. So, ito po ang nangyayari mga sangkay sa ating planeta. Nagbigay po ng babala, ng emergency warning, warming ang, ito po ay emergency warning na mayroong malalang global warming sa ating mundo na sinasamahan pa po mga sangkay nitong El Nino at nararanasan po ito ng iba't ibang mga bansa. So ano po ang inyong komento mga sangkay? Just comment down below now. I invite you. Please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo lamang po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.